Member of MBC Media Group. 6 na minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas! DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Lunes na naman ho tayo ngayon. Nakalagpas ng Valentine's Day. Ikalabing-anim ng Pebrero 2026. Sa ulo ng ating mga balita, Human Rights Group humihirit sa ICC na magpalabas na rin ang arrest warrant laban sa iba pang isinasangkot sa giyera kontra illegal drugs ng Duterte administration. Senator Bongo itinanggi na sangkot sa war on drugs ng dating Pangulong Digong. Malacanang, hindi bubusalan si Commodore J. Tariela sa pagsasalita sa West Philippine Sea. Agarang pagpapayos ng mga depektibong flood control projects ipinagutos naman ni Secretary Vince Dizon. Death toll sa lumubog na MV3 Star Kirsten 3 sa Basilan umakyat na sa 57. Shearline easterly sa Amihan magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM Nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao, 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jansan. Sa detalye ng ating mga balita, patuloy na magpapaulan sa malaking bahagi ng Luzon ang Northeast Monsoon o Amihan, habang ang easterly naman ang siya makakaapekto sa nalalawing bahagi ng bansa. Ayon sa pag-asa, apektado naman ng shearline ang eastern section ng Northern at Central Luzon, kabilang ang Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon at Rizal. Ang nasabing mga lugar ay makararanas sa maulap na papawiri na may kalat-kalat na mga pagulan na maaaring magresulta ng landslide at flash floods. Samantala, sinabi ng pag-asa, ang easterlies ang siyang magpapaulan at magdadala ng thunderstorm sa Western Visayas, Palawan, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Kasama naman sa apektado ng Amihan ang Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at nalalabing bahagi ng Cagayan Valley. Asahan din ang isolated rain showers at thunderstorms sa Metro Manila, epekto pa rin ng easterlies. Sumampa na sa 57 ang bilang ng mga namatay dahil naman sa paglubog ng MV3 Star Kirsten 3. Ito'y makarecover ang Philippine Coast Guard ng karagdagan pang 3 bangkay sa katubikang sakop ng Balok-Balok Island kahapon. Ayon sa Coast Guard, batay sa pinagsama-samang datos sa mga otoridad, nasa 293 ang bilang ng mga survivor sa nangyaring trahedya. 22 na individual naman ang nanatili pa rin nawawala. Samantala, naghain na naman ng kaso ang Department of Transportation laban sa 3 opisyal ng Maritime Industry Authority o Marina na manidirektang sangkot sa pag-issue ng Safety of Certificates para sa lumubog na vessel. Una nang sinabi ng DOTR, posibleng overloaded ang barko dahilan ng paglubog ng naturang sasakyang pandagat. Na naman! At ang pinakamalupit pa, yun daw pong mga life vest. Nakakandado. Nasagip ng otoridad ang 3 mangingisda na una nang napaulat na nawawala sa katubikang sakop naman ng Occidental Mindoro. Ayon sa Philippine Coast Guard, nagkaberya ang fishing boat na MJ2. Makaraang magkaroon ng engine failure dahilan para magpalutang-lutang ito ng 5 araw sa karagatan. Kinumpirmahan ng Coast Guard spokesperson na si Captain Noemi Kebyab. Buhay ang naturang mga mangingisda at ligtas na nailipat sa FVCA Carmen 2. Ngunit nasawi ang isa sa kanilang kasamahan. Isa rin na niya sa mga survivor ay nasa mahina ng pisikal na kondisyon
at kinakailangan agad ang atensyong medikal. Batay sa inisyal na investigasyon ng Coast Guard District Southern Tagalog, idineklarang missing ang mga naturang mangingisda marang bigo silang makabalik sa Lian, Batangas matapos umalis noong February 9. Nagtungo sana sa may Ambil at Lubang Island, ngunit nabigo na ngang makabalik. Nakapagtala ang PBOX ng minor strombolian activity sa bunganga ng Bulkang Mayon. Ayon sa PBOX, naiulat ang naturang aktibidad bandang alas 5:20 hanggang alas 5:28 ng umaga kahapon. Paliwanag ng United States Geological Survey, ang strombolian eruption ay pasulpot-sulpot na pagsabog o pagbuga ng gas na nagdudulot ng incandescent lava fragments. Sa ngayon, 41 araw nang nag-aalbruto ang Bulkang Mayon, nananatili sa Alert Level 3 kaya't mahigpit pa rin ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone ng Bulkang Mayon. Mahigit naman sa 55 milyong pisong halaga ng shabu itinago sa pahina ng Biblia sa loob ng isang bagahe ang nasabat ng Bureau of Customs mula sa isang German national sa Liber area ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 3. Sa ulat ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, natuklasan ang iligal na droga matapos makita ng isang X-ray inspection project operator ang hindi pangkaraniwang na imahe sa routine baggage screening. Dahil dito isinailalim sa masusing physical inspection ang bagahe at doon tumambag ang mahigit na 8 kilo ng puting crystalline substance na nakasilid sa lining ng maleta at 2 hollowed out Bible books na binalot ng plastic at duct tape. Agad na isinuko sa Philippine Drug Enforcement Agency ang naturang suspect para sa inquest proceedings at kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at Customs Modernization Act. Ayon kay Commissioner Nepomuceno, patunay ang naharang na panibagong kontrabando ng mahigpit na pagbabantay ng mga kawani ng Bureau of Customs laban sa ilang illegal na pagpupuslit ng mga produkto sa bansa, partikular na ng illegal drugs. Ito, walang iya, ginamit pa ang Biblia. Maganda umaga, Pilipinas! Bagong modus na naman ito. No? Kaya lang halatang halata din naman. No? Makikita naman. Matibay ho yung mga screen na mga ano natin ngayon. Mga, ang tawag dito, X-ray machine dyan po sa NAIA. Kaya doon sa mga nagbabalak-balak pa, mag-isip-isip na ho sila. Arestado naman ng Bureau of Immigration ang isang Mongolian national sa Zambales dahil sa manoy espionage activities o paniniktik. Kinilala ang suspect na si Bulbatar Bulerdene, 30 anyos, dinakip na sa isang aviation academy sa Barangay Lipay, Dingin, Batangas. Nasasaad sa intelligence report, isa umanong highly trained pilot na may military background at graduate ng Defense University of Mongolia at Civil Aviation University of China ang naturang suspect. May lisensya rin umano siya bilang jet fighter pilot mula sa People's Liberation Army Air Force Aviation University at may karanasan bilang sundalo sa fighter aircraft operations. Naging dahilan ng alarma ang kanyang presensya sa Zambales dahil malapit ito sa West Philippine Sea, partikular na sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Lumalim ang investigasyon matapos umanong magsagawa siya ng unauthorized reconnaissance sa solo flight exercises kung saan nakuhanan siya ng aerial photo ng Iba Airport at ng Palawig River area. Itinuturing siya ng Bureau of Immigration bilang undesirable alien at inukasan ang paglabag sa Immigration Act dahil sa aktibidad na hindi tugma sa kanyang visa at special study permit. Buking siloko. Naalarma naman si Senator Sherwin Galcherian hinggil sa manoy pag-leak ng mga tanong sa Professional Licensure Examination ng Professional Regulations Commission o PRC. Sa Senate hearing, binanggit ng senador na delikado ito dahil maaaring makapasa ang hindi kwalipikadong doktor, engineer, mga guro na posibleng magdulot ng panganib sa buhay at kaligtasan ng publiko. Ang pahayag ng senador ay kasunod naman ng ulat ng Second Congressional Commission on Education na may bahagi umano ng March 2023 Board Licensure Examination for Professional Teachers ang kumalat online.
Samantala, ginit ni Rosita Navarro, chairperson ng Career Progression and Specialization Program Credit Accumulation and Transport System Committee for Professional Teachers, hindi nagmula sa loob ng PRC ang anumang leakage at may quarantine protocol sa mano sa paggawa ng exam. Inman, lumutang sa pagdinig na posibleng nangyari ang leak habang isinasagawa mismo ang pagsusulit. Maganda umaga, Pilipinas! Nababahala na ang Commission on Population and Development sa kaso naman ng teenage pregnancy sa Pilipinas. Sa panayam ng DZRH at ang radyo natin, sinabi ni CPD o CDP Executive Director Undersecretary Lisa Grace Bersales, 10% ng mga nanganganak sa bansa ay mga edad 19 anyos pababa. Ayon kay Bersales, hindi pa naman malaki ang bilang na ito, ngunit nangangamba niya ang CPD sa epekto ng maagang pagbubuntis sa mga batang ina gaya ng kabiguang makapagtapos sa pag-aaral. Hindi pa naman malaki ang contribution ng teenage pregnancy sa ating pagdami. Ang worry po ng aking opisina at nating lahat, pag ang ating mga teenagers ay nabuntis ng anak, na nalilesen yung chance nila na makapagtapos, magkaroon ng mga opportunities, makapagtrabaho sa mga gusto nila talagang trabaho. Batay sa tala ng Philippine Statistics Authority, nasa 3,612 births ang naitala na may edad 10 to 19 noong 2024, mas mataas kaysa 3,343 cases na naitala noong 2023. Maganda umaga, Pilipinas! Kids at Play, yan po naman ang tema ng PAGCOR Photo Contest 2026. Bukas na po ang PAGCOR sa pagtanggap ng mga entries para sa 2026 PAGCOR Photo Contest. At tema nga po ay Kids at Play. Nagpapakita ito ng simpleng tagpo na sumasalamin sa pagiging masayahin ng mga bata at mga asal na natutunan sa simpleng paglalaro. Bukas ang patimpalak sa lahat ng mga Pinoy photographers, mga amateurs, mga professionals, edad 16 pataas. Ayon kay PAGCOR Chairman at Chief Executive Officer Al Tenco, hangad ng paligsahan na mapanatili ang tagpo na nagpapakita kung paano nakatutulong ang laro at libangan sa paghubog ng karakter at pangarap ng mga paslit. O ngayon kasi nakikita natin mga bata, wala nang oras maglaro eh. Di ba? Nabubuhos ang oras sa katitiktok at paglalaro ng kanilang mga gadget. Ayon kay Chairman Tenco, ang mga simpleng laro, nag-i-instill po, nagtuturo ng disiplina, persistence, sportsmanship at resilience. Ito po ay mga values na dapat na didevelop sa mga bata sa kanilang formative years at magsilbing matibay na pundasyon sa paggabot ng kanilang mga pangarap. Sa paglalaro, nagsisimula ang pangarap, sa paglalaro rin nahuhubog ang kanilang kinabukasan. May 3 kategorya na pwedeng salihan na conventional, mobile at drone categories. Ayan. Para ho siguro sa karagdagang pang impormasyon, puntahan ho ninyo ang website ng PAGCOR. Maganda umaga, Pilipinas! Marn Chief Minister Abdul Rauf Makakwa dinipensahan ang sarili mula sa mga taong inaakusahan siyang monafik o ipokrato. Nagbantang imbisigahan at papanagutin ang mga nasa likod ng paninira laban sa kanya. Detalye ng balita mula kay June Bakutak, Aris 19. Assalamualaikum, Brother June. Alaikum assalam, Kuyang Angel. Hindi na tuluyang napigilan ni BARM Chief Minister Abdul Rauf Makakwa ang sarili na sagutin ang mga mapanirang akusasyon at kung ano-anong tawag laban sa kanya na ilang buwan nang kumakalat sa social media. Magugunitang bago lamang ay nananawagan pa ng ceasefire si ICM Makakwa laban sa kanyang mga detractors bilang paggalang at paghahanda sa nalalapit na Ramadan. Ayon sa ilang malalapit kay Chief Minister Makakwa, mula nang maupo ito bilang kauna-unahang Provincial Governor ng Maguindanao del Norte Province na sa tuwing may media na pumupunta sa kanyang opisina upang kunin ang kanyang panig, ay mas pinipili man nitong manahimik laban sa mga bumabatiko sa kanya. Ayaw niyo manong may masaktan sa kanyang mga salita. Kamakalawa, isang kalatas ang inilabas ng Office of the Chief Minister. Nakasaad, for over 40 years hanggang sa kasalukuyan, ay taos puso niyang inalay ang buhay para sa pakikibaka, kapayapaan at sa transformasyon tungo sa pag-unlad ng buong Bangsamoro Region na kasalukuyang pinapanday.
Kaugnay sa petisyong inihain sa korte laban sa kanya at sa 7 miyembro ng BTA, ayon sa kanya, tatapusin lang itong Ramadan at kung hindi pa mano siya matatanggal, ay meron namanong siyang mga tatanggaling tao sa BARM at maglulunsad umano sila ng formal investigation upang mahubaran ng maskara ang mga taong nag-file at pumopondo sa mga hakbang na ito na tinawag niyang Divisive Act para sa Bangsamoro people. Mensahe mula kay Chief Makakwa sa mga hindi na matanggap ang kanyang pamumuno sa BARM ay maaari naman maghain ng resignation. Hindi man makapaghihintay ang serbisyo publiko para sa Bangsamoro people. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Sukran June 4:21 ang oras sa buong kapuluan, binigyan din ng National Grid Corporation of the Philippines. Handa ang kanilang infrastruktura. Subalit ang tunay na hamon ay ang kakulangan ng sapat na planta sa tamang lokasyon. Pinumpirma ng National Grid Corporation of the Philippines na meron silang 10,260 megawatt available transmission capacity. Yan man, nilinaw ng kumpanya na hindi sapat ang mga power plant na kasalukuyan nakatayo sa mga strategic na mga lugar upang mapakinabangan ang nasabing mga kapasidad. Dahil dito nananawagan ang NGCP sa mga power generators o mga mamumuhunan sa enerhiya na magtayo ng mga planta at kumonekta sa grid upang matugunan ng lumalaking pangangailangan sa kuryente sa bansa. Agad naman kumilo si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel matapos maalarma ang mga magsasaka ng sibuyas sa Nueva Ecija dahil sa pagbagsak umano ng presyo ng pulang sibuyas. Inatasan ng Bureau of Plant Industry na suriing mabuti ang numero at alamin kung anong mga hakbang na dapat ipatupad upang matiyak na hindi maapektuhan ang mga magsasaka at matiyak na merong murang supply. Ang reklamo ay pinarating sa pamamagitan ng Messenger noong February 13. Nagbababala na maraming imported na sibuyas sa mga cold storage facilities sa buong Region 3. At hinihinala na magdudulot ito ng pagbaba ng farm gate prices. Sa loob ng ilang oras, tinignan ng BPI ang kanilang Data Nerve Center, ang One-Stop Industry Revitalization and Information System o ORISIS o OSIRIS upang pinipikahin ang naturang sumbong. Ipinapakita sa dashboard noong February 13, 4:15 ng hapon ang monitoring report ng tinatayang 82% ng cold storage warehouses, ang 4,454 metric tons na imbak ng pulang sibuyas at 5,271 metric tons ng dilaw na sibuyas. Halos lahat ng nakaimbak ay imported. Sa average warehouse price na 30 pesos and 36 centavos per kilo ng pulang sibuyas, ang inventaryo ay tinatayang tatagal ng hanggang February 19 para sa pulang sibuyas at March 15 naman sa dilaw. Sa unang tingin, ang mga numero ay nagmumungkahi ng oversupply. Ganyan pa man, iba naman ang kwento sa konteksto. Isang inaabangan ay ang pagtaas ng panahon sa panahon ng lokal na anihan na inaasang mangyayari pa sa pagitan ng Marso at Abril. Ayon naman sa National Plant Quarantine Services Division ng DA, tinatayang nasa 8,000 metric tons ng pulang sibuyas ang masasakop ng sanitary at phytosanitary import clearances at valid hanggang February 15 lamang at kinakailangan dumating bago ang kasagsagan ng lokal na anihan. Magandang umaga, Pilipinas! Lilimitahan ng Department of Agriculture ang rice imports ng bansa sa harvest season para maprotektahan ang mga lokal na magsasaka mula sa pagpasok ng mga murang imported na bigas. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., limitado lamang sa 300,000 metric tons ang aangkating bigas para sa Marso at yun din sa Abril na pinakamalaking antas na sa nagdaang 5 taon. Ito niya ay mas mababa ng 65.5% mula sa rice import noong nakarang taon na umabot ng mahigit sa 800,000 metric tons sa loob lamang ng 2 buwan. Sinabi pa ng kalihim, sumang-ayon na rin ang mga rice traders na ibaba sa 150,000 metric tons ang import limit ng bigas sa mga susunod na buwan para matulungan ang mga Pilipinong magsasaka sa panahon ng anihan. Single motor at tricycle nagsalpukan. Sa Dinalupihan, Bataan, 4 ang sugatan. Detalye na balita mula kay Danny Kumilang. Aris 37, Danny, good morning.
Sugatan ng 4 katao matapos magsalpukan ang dalawang sasakyan, ang isang single motor at isang tricycle na badya sa barangay New San Jose, Dinalupihan, Bataan, alas 2:41 kahapon na madaling araw. Batay sa initial investigasyon, binabaybay umano ng tricycle ang slow lane mula barangay General Luna patungong Florida, Pampanga, habang ang single motorcycle naman ay may sakay na patungo sa barangay New San Jose, Dinalupihan. Sinakop umano ng motorsiklo ang linya ng tricycle na naging sanhi ng banggaan. Agad ay sinugod sa JC Payumo Memorial Hospital ang dalawang driver at mga sakay nila para sa medical na atensyon. Samantalang dinala naman sa Dinalupihan Municipal Police Station ang mga sangkot na sasakyan para sa wastong disposisyon. Dani Kumilang, RS37 DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat, Danny. May paabak kay Kayungan sa mga suki natin dyan po sa Pampanga. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga din sa mga suki natin dyan sa Hong Kong, sa Taipei, Taiwan, ha? Sa mga suki natin dyan po sa Japan. Ohayo gozaimasu sa mga suki natin dyan, ha? At magandang umaga ho sa lahat ng mga seafarers na pabalik ng Pilipinas. Mga misi, sa may araw si Mr. pag-uwi galing ng trabaho. Amay talyan sa germs sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis. Gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable po ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampalambot ng kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge yung subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Uy, teka nga pala ha. Wala pang nananalo sa may wagang tunog. Ano ba naman kayo? Item lang yun na ginagamitan po ng kandila. Thermodynamics, ang prinsipyo ho ng physics na ginagamit dyan po sa bagay na ating pong hinahanap. Ito po ang ating mahiwagang tunog, nagkakahalaga ngayon ng 13,000. Ano yan? Basta ginagamitan nga naman thermodynamics. I-research po ninyo ang inyo pong mga sagot. Ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagte-text, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mga mobile number sa mga sasagot online. Kinakailangan meron po kayong sharer badge. Ayan, ha? Pagka naman hindi pa ho kayo nanalo naman, ewan ko na, giveaway na nga eh. Ayan. Alam mo ba niyo, muling pinatunayan din ng mga kabataang Pinoy ang husay sa larangan ng matematika. Matapos masunggit ng magkapatid na Aquino ang pinakamataas na parangal sa Horizon Olympiad Global Round, ginanap po ito sa New York City, USA. Itiranghal na top 1 ultimate winners ang magkapatid na sina Purple Pate B. Aquino, gold medalist at top 1 ultimate winner sa category 1. Si Trin Neo B. Aquino naman ay gold medalist at top 1 ultimate winner sa category 2. Sa isang panayam, hindi maikubli ni Purple Pate ang kagalakan sa kanilang tagumpay, lalo na unang sabak pa lamang nila sa nasabing kompetisyon. Sinabi naman ni Trin Neo, ipinagmamalaki niyang maging bahagi ng mga pioneers sa nasabing paligsahan at sobrang nag-enjoy sa Horizon Olympiad. Maging ang kanilang ina na si Winnie Bautista Aquino ay nagulat at labis na na-overwhelm sa kinalabasan ng kompetisyon. Ayon sa kanya, hindi nila inaasahang ganito kalaki ang tagumpay ng kanilang dalawang anak. Bukod sa medalya, titulo, binahagi rin ng kanilang ina na nagbukas ang kompetisyon ng maraming oportunidad para sa scholarship sa isang universidad sa Brooklyn, New York. Ang tagumpay ng magkapatid na Aquino ay isang patunay ng talinong Pilipino ay world class at kayang makipagsabayan sa pandaigdigang entablado. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 4:30 ang oras sa buong kapuluan. DZRH number 1 Na naman! sa Metro Manila, pati rin sa Mega Manila. Araw-araw may chance ka manalo ng 1,000 pesos at may kasama pang special MX3 gift pack. Gusto mo? Sali na sa MX3 3 o'clock. Ito ay bunsod ng nais
Samantalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang 32 na makalipas sa alas 4 ng umaga, mga mamis, laundry day today ha. Kunot no ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mantsa, all you need is pride. At mapahirapan ang self-concern pride, easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal na matitinding mantsa based on test sa chocolate. Modern Sampanum Cotton, gawa po ito ng ACS. Uy, si Glidel Mercado, binahagi ang pakikipaglaban niya sa kanser. Aming bata pa namamatay sa kanser ngayon ha. Babalita sa atin yan ni Morley Alinio. Morley, anong kwento niya? Gising ng showbiz, trampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Simple lang at saglitan lang ngayong usapan namin nitong si Glider Mercado na kung saan ay inamin sa atin, Kuya Angel, na siya ay may karamdaman, cancer. Nasa second stages daw ang kanyang cancer. Kaya daw hindi pa siya nakakapagtrabaho at hindi pa niya hinaharap ang kanyang showbiz career. Nagpapasalamat daw siya dahil nariyan ang kanyang asawang si Tonton Gutierrez na umaantabay, nag-aalaga at nagsisikap buhayin ang kanilang buong pamilya. Kontento at masaya raw itong si Glidel sa takbo ng kanyang buhay lamang. Panay ang dasal niya na sana daw ay malagpasan niya ang kanyang karamdaman sa ngayon. Payat at hindi masigla ang katawan ni Glidel at ayon sa kanya, alam niyang bubuti ang kanyang pakiramdam dahil nananalig siya sa paong may kapal. Pero sa kabuuan, makikita mo si Glidel na hindi na siya ganun katulad sa dati na masigla. Pero gayon pa man, sinabi ni Glidel na thank you very much sa kanyang asawang si Tonton dahil hindi siya binibitiwan. Yan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu. Maraming salamat, Morley. Samantala, top 3 most wanted person naman, city level arestado sa Dagupan, Pangasinan. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38. Masantos siya kabasan ni Chikamin sa ating masuki dyan sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kabusan, Kuyang Angel. Higit 2 taon ding nagtago sa batas ang top 3 most wanted person city level ng Dagupan City Police bago ito nasa kote alas 10:30 ng gabi sa Barangay Poblacion Oeste, Dagupan City. Ang suspek ay isang factory workers na binata na sostong gulang at residente ng Barangay Kalmay sa lungsod. Sa ulat ni Dagupan City OIC Police City Director Colonel Arnold Solomon, ang pagka-aresto sa suspek ay sa bisa ng warrant of arrest na pinalabas ng Regional Trial Court Dagupan City na may petsang October 9 taong 2023 sa kasong institutory rape with no bail ban recommended. Sa ngayon ay nasa kustodiya ng Dagupan City Police ang suspek at kapag lumabas ang commitment order mula sa hukuman ay ililipat na siya sa BGNP. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, arrested nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Pinaya 11, binuwag ang drug den sa Ligo City, Davao del Sur. Meron pong 4 na suspect na arestado. Detalye na balita mula naman kay Jun Soter mula sa Action Radio Davao. May buntag ni Majun.
Mayang buntag usab Kuyang Angel, binuwag ng Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 11 sa pakikipagtulungan sa Davao del Sur Provincial Police Office ang isang hinihinalang drug den sa Purok 1, Kanahay Village, Upper Mati, sa Digo City, Davao del Sur, Pebrero 13, 2026, bandang alas 5:05 ng hapon. Naaresto ang pangunahing target na si alias Migo, 26 anyos at sinasabing tigapangasiwa ng drug den matapos magbenta ng isang pakiti ng hinihinalang shabu na nagkakalaga ng 8,000 piso sa isang undercover agent ng PDEA. Kasama rin dinakip ang kanyang tauhan na si alias Nereza at 2 bisita na nakilalang sina alias Nika at alias Niknik na kumpiska sa operasyon ng 6 na pakiti ng hinihinalang shabu na may kabuang timbang na humigit kumulang 30 gramo at tinatayang halagang 240,000 pati na ang mga drug paraphernalia at buy bus money. Maharap ang mga suspek sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jun Suter. Itinanggi naman ni Senator Bongo ang pagkakasangkot nito sa war on drugs ng dating Pangulong Digong Duterte. Iginiti ko na walang katunayan o kaugnayan ang kanyang papel at responsibilidad sa war on drugs noong nasa serbisyo pa siya bilang Special Assistant to the President mula June 16 hanggang October ng 2018 at bilang Executive Assistant to the Mayor ng Davao City mula 1998 hanggang 2016. Muling tiniyak ni Senator Go na palagi nilang pinaprioritize ni Tatay Digong ang kapakanan ng mga Pilipino at ang commitment nilang maglingkod sa mga mahihirap. Ayon pa sa senador, ang nasabing alegasyon ay walang batayan, hindi patas at may kinikilingan. Sinabi pa ni Senator Bongo, alam ng ating mga kababayan na ginagawa lamang niya ang kanyang trabaho nang naaayon sa batas ng tao at batas ng Diyos upang tulungan ang mga kapwa Pilipino lalo na ang mga mahihirap at walang malalapitan kundi ang gobyerno. Bukod dito, ayon kay Senator Go, ang iba pang pinangalanan o bukod po kay Senator Go, ang iba pang pinangalanan na sinasabing sangkot sa war on drugs ay sina Senator Bato de la Rosa, dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre III at dating PNP Chief Oscar Albayalde. San Jose Elementary School sa Ormoc City, Leyte, abay nasunog. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, Aris 32, maupay nga agad Jimmy. Isang paralan sa Ormoc City, lalawigan ng Leyte, natupok ng apoy. Ayon sa report ng Bureau of Fire Protection, Ormoc City ang yaran sa Leyte alas 6:22 ng gabi sa San Jose Elementary School, Barangay San Jose, Ormoc City. Natupok ng apoy ang 3 grade 1 classroom ng USAID. Napula ang apoy naman alas 7 na ng gabi. Pumalo sa 1.7 milyong peso ng halaga ng pinsala ng sunog at wala namang naiulat na casualty. Sa kasalukuyan, inimbestigahan na ng Bureau of Fire Protection Ormoc City ang sanhi ng sunog. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si Arstratito Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jimmy Angay-Angay. Samantala sa showbiz tayo, 4:39. Albert Martinez malak munang magpahinga sa trabaho pagkatapos sa role niya sa Batang Quiapo. Detalye ng balita mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning! Sunod-sunod na ngayon ang mga pinapatay na mga halagang karakter sa Batang Quiapo ni Coco Martin. Pagkatapos ni Christopher De Leon ay mukhang si Albert Martinez na ang kasunod. Pinaghahandaan na rin kasi ni Albert ang plano niyang pagkatapos niyang magbatang Quiapo. Pero ang sabi ng premyadong aktor, pagkatapos niya rito sa Batang Quiapo ni Coco Martin ay magpahinga daw muna siya at hindi muna siya tatanggap ng trabaho. Mas gusto raw niyang mag-focus muna sa pamilya, maglaan ng oras sa kanyang mga apo at anak. Heto pa ang pahayag ni Albert Martinez. Pahinga muna. Enjoy muna yung family and friends and me time. Iyan ang pahayag ni Albert Martinez at bukod sa taping niya sa Batang Quiapo ay pinagkakabalahan din niya ang promo ng pelikula niyang The Lotto Winner kasama si Kylie Padilla na magsishowing na sa Miyerkules, February 18. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gorgie!
Umaga, Pilipinas. Ay, sa mga may lakad, wag din kalimutan magmaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian, ha. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunoy yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound din po Balcolone. Ayon po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kabidrona for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH. Ang lokasyon ni Sherwin Alparo kasama ang tropang Pogi ng Pride Detergent ay nasa Barangay Marulas, Valenzuela City. Ayan, ha. Sa mga taga Barangay Marulas, Valenzuela City, lakasan yung mga radyo, telebisyon. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH mini component? Eto na! Ang ating word of the day ay ripe. Ripe. Hindi hinog, ha. Ripe. R-I-F-E. Ripe. Ayan, ha. Sa Tagalog, laganap. Kalat. Ayan, ha. Sa Ilocano, nasaknap. Nasaknap. Yan po ang ating word of the day. Maganda umaga, Pilipinas! Binigyan din ng Korte Suprema ang kahalagahan ng emosyonal at psychological na kahandaan ng pagpapakasal matapos ideklarang void, walang bisa ang kasal ng isang mag-asawa dahil sa pagiging masyadong controlling at domineering ng asawang babae. Walo? Ground ng annulment pala yan, ano ha? Yung masyadong domineering at controlling ang isang babae. Sa mga miyembro ng uhaw. Sa mga miyembro ng Pogi, yung pambansang organisasyon ng mga gwapong ina-under. Pwede pala kayong punta ng Korte Suprema, ha? Sino ba chairman ito? Good morning, Kadote. Ano ba? Ang daming samahan kaya nito, ano ha? Mamaya isa-isahin natin, ha? Doon sa mga misis, ha? Masyadong domineering, ha? At masyadong controlling, ha? Na mga misis. Kisses. Nabasa mo ba ito? Hindi ba ito binasa? Ayaw mo basahin, ha? Sa 14 na pahinang desisyon ay sinulat ni Associate Justice Henry John Paulenting. Pinagtimay ng 3rd Division ng Korte Suprema ang naunang hatol ng Court of Appeals na nagpapawalang bisa sa pagsasama ng mag-asawa dahil si Mrs. ay masyadong domineering. Ayon sa mataas na hukuman, napatunayan ang psychological incapacity ni Nelly sa ilalim ng Article 36 ng Family Code. Ilan sa mga puntong binigyan pansin ng Korte ay ang mga sumusunod. Ang pagiging diktador, domineering ng babae sa kanilang pagsasama. Hindi na daw po pwede yung yes ma'am, ha? At hindi na po pwede yung sa bahay na ito, akin ang last word. Sige, magluto ka na. Yes dear. Maglaba ka na. Yes ma'am. Hindi na rin po pwede ang kanay dyan. Kuya boy, dito ka sa Pilipinas. Kuya boy mong, ha? Laba ka na dyan. Luto ka na dyan. Bawal na daw yan, ha? Ito. Ang palagiang pagpipilit ng asawa na mag-update sa kanyang kinalalagyan sa lahat ng oras. Teka muna. Mga kilala ako mga justices, may tracking yung kanilang numero, yung kanilang cellphone. Nilagyan ni Mrs. Meron pala ngayon sa cellphone kisses. Yung sa cellphone, pwedeng lagyan ng tracking kung nasaan ka. Oo. Ang ginagawa ng iba, meron, di ba? Ang ginagawa naman ng iba, ino-off, pwede ba yun? Anong purpose pa kung ino-off yun? Ha? Pero natatrack sila. Kaya yung iba, kunwari pupunta ng opisina, tapos iiwanan doon yung cellphone.
Iiwanan din sila. Gagamit ng panibagong cellphone. O, ayan ha. Uy, hala, bakit ko ba naikikwento? Magagalit sa akin yung mga yun. Oo. Hindi, ako naman, nagdadala ko lagi. Isa lang naman cellphone ko eh. Oo. Meron, mga justice. Meron pa general. Hindi na. Ang gagawin nila, may cellphone, di ba? May tracking device pa lang iniligay si Mrs. Siyempre, hindi naman nila mabura. Ang gagamitin nila, iwanan yung cellphone. Doon sa opisina. Ganun pala ginagawa. Kung hindi sa golf club, golf course, iwanan ko na nasa golf kunwari sila. Tapos aalis, bit-bit yung cellphone. Ayan, Pero huwag kayong mag-alala. Ito, may ruling na ng Korte Suprema. Kaya sa mga takusa, sa mga laging nininervyos. Ito Justice, wag na, baka madulas mong pangalan. Madulas pa ako sa pangalan, mahirap na, malalaman pa. Ang palagiang pagpilit ng asawa na mag-update sa kanyang kinalalagyan sa lahat ng oras. Nako, mabuti na lang, ang ponente nito, binata. Binata, si Justice Inting hindi siya maakusahan na para sa kanya, pabor sa kanya itong ruling na ito. Binata, si Justice Inting. Kakulangan sa emosyonal na suporta na nagpapakita ng kawalan ng kakayahang gampanan ang mahalagang obligasyon sa asawa. Sa isinagawang pagsusuri sa babae, napatunayan na meron itong narcissistic personality disorder na may paranoid features na naging matibay na basihan sa desisyon ng korte. Depensa naman ng babae, inaabuso ng kanyang asawa ang kanilang mga anak. Hindi lamang psychological, kundi sexual. Sa kabila nito, diniklara ng Korte Suprema ang kasal ng mag-asawa bilang void from the beginning. At parang hindi nangyari kailanman dahil ang ugali ng asawa hindi lamang simpleng away mag-asawa, kundi isang malalim na isyung psychological na nakakaapekto sa pundasyon ng kanilang pagsasama. Tsaka irrelevant yung naging depensa ng babae na ina-abuse yung kaya niya ganon? Dahil sa minomonitor mo? Oo. Ayan. Kung sa bagay, kayo naman, kung maliligaw kayo, nakita ninyong may narcissistic behavior yung inyong nililigawan, tigil nyo na. Diba? Baka hindi talaga kayo. Pero at least magandang ruling to, May justification ngayon yung mga yung mga takusa. Ba't parang ayaw mong basahin ko to, Kisses? Lahat kayo nalilisik ang mata dyan. Kaya pala walang gusto magbasa nitong storya. So, ang ruling ay binase sa pagiging narcissistic personality ni Mrs. Pero kung gusto mo daw, ito, tip ko sa inyo. Kung naghahanap kayo ng mister na 24/7 alam nyo kung nasaan, hindi umiinom, hindi nagsusugal, hindi nang bababae, mabait, at hindi rin kayo sinusopla, hindi kayo sinasagot pagka kayo nang-aaway. Yun ang hanapin nyo. Marami yan. Marami. Yan sa Laloma, Laloma, tsaka sa North Cemetery, marami yan. Maganda umaga, Pilipinas! Dito na, basta't naka-on location sa cellphone, kahit naka-off, malulocate. Kahit naka-off. Bay, loko-loko, sino nag-develop ng picture na yan? Dapat naka-off para hindi ka malocate. Ayun. Ano naman? Kaya nga, di magdududa lalo pagka in-off mo, di ba? Paturo tayo. Magpapaturo ako na kay General Nick Bartolome kung anong dapat gawin. Boss Nick, paturuan mo nga kami ang dapat gawin. Okay, kay Attorney Hil Meneses. Dito nga muna tayo. Mamigay na muna tayo ng pera. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH. Ayan, may huli na si Sherwin. Sherwin, good morning.
Yes, magandang umaga Kuya Angel. Dito nga sa Barangay Marulas, sa Valenzuela, nalocate natin. Yung itong masipag na driver na ito, napapasok pa para maghatid ng kanyang mga estudyante sa nag-aaral? Sa San Juan, saka sa Ateneo. Saka sa Ateneo, siguro mo nag-drive para ihatid ang kanyang mga pasahero at palagi naka-tune in. Siyempre, ano ba? DCRS. Talaga sa DCRH. Pero sige nga, patunayan mo na hindi ka nagkamali na pinakikinggan. DCRH talaga pinakikinggan mo. Sinong announcer paborito mo? Siyempre, Angelo Palmones, Antonio Taberna, Jerry Baha, saka siyempre si Pio Macalpa. Talaga, hindi maliligaw. Hindi maliligaw. Eto, bigyan na natin ang 1,000 pesos. Salamat, maraming salamat, Sir Angelo Palmones at saka sa buong pamunuan ng DCRH. Salamat po. At syempre, hindi lang yan kapag nakuha mo ang ating word of the day, sa din yung ating medium component. Ang ating word of the day, ripe. Ripe, yan ripe, R-I-F-E. Dahil nakuha mo ang ating word of the day, meron kang medium component at isa din ang Astron Appliances, alagang Astron, alagang maaasahan, available sa inyong mga suking appliance store nationwide. At syempre, dahil sa Miyerkules Chinese New Year na, meron kang Chinese New Year Medyo Noche Basket, pati dyan ang ACS at ang DZRH, at ang pinakabago, pinakamalaki, pinakamabango, ang Pride Republic Conditioner, Korean Strawberry Bloom Detergent Powder with Stay Away Formula, 2 kilo yan para sa iyo at sa iyong pamilya, kaya lahat ng laban nyo, ubus yan. Maraming salamat po sa ulit po kay Sir Angelo Palmones at saka sa buong pamunuan na rin ng DCRH. DCRH. Ayaw, buti nila kala ko ulitin mo. Ano pangalan ni Kuya? Ano ulit pangalan ni Kuya? Pinakabahan kanina. Kuya, anong pangalan mo uli? Guys, manalo ng 1,000 pesos lagi tumutok sa DZRH. Baka kayo na susunod ating winner sa DZRH Malakas promo. Kasama ang Pride Detergent. Ayos number 6, Sherwin. Para DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sherwin, nagmamadali ka naman. Sandali, Sherwin. Oo, Diyos ko. Sherwin. Gustuhin mo. Sherwin. Isang pigit na lang o kabisahan na. Sherwin, anong pangalan ni Kuya? Pangalan mo, Kuya? Sandro Lagidaw. Si Sandro. Sandro? Ano saan? Dito ang Barangay Marulas. Valenzuela. Tubong Sorsogon. Tubong Sorsogon. Taga Marulas siya. Magkapit bahay tayo. Ako taga Kurahatan ako eh. At taga Karuhatan doon si Angelo. Karuhatan siya. Sa may Kurahatan. Sa may tapat ng SM. Barangay Marulas, BBB. BBB. Yung lagi binabaha. Magkakadikit yan eh. HBB, saka yung MM. Ay, binabaha ka pa ba dyan, Man Sandro? Sa BB? Sa BBB? Binabaha pa rin ba? Dito binabaha talaga, pero sa lugar ko, medyo mataas din na ako. Mataas. Okay. Hindi, may tatanong lang ako. May tracker ba yung cellphone mo? May tracker? May tracker ba yung phone mo? Meron. Meron? Tracker, Sino naglagay? Sino naglagay ng tracker? Pero mamaya pagdating ko sa sigurado bubuksan ko yung Hindi. Sino naglagay ng tracker? Sino naglagay ng tracker sa phone mo? Hindi, ito eh. Basta nandito na. Andiyan na? Baka... built-in tracker. May mga ganun eh, no? May mga app na ganun eh. May nag-install niyan. Hindi mo lang alam. Siguro yung misis niya, panigurado. Baka dito, mapa-Supreme Court din, no? Sige, okay. Wala tayong magagawa. Landmark decision. Kaya sa mga ayaw matrack pero gustong manalo ng 1,000 pesos, lagi na putok sa DZRH. Baka kayo na susunod ating winner sa DZRH Malakas promo. Arch number 6, Sherwin Batal para DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tutok lang! Tutok na sa DZRH Radio, DZRH Facebook, DZRH YouTube, at DZRH TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa DZRH Malakas promo! Ato Roselis, happy birthday. Sabi ni Bentong, lahat naman daw po ng phone meron nun. I-activate na lang. Asan dito? Hindi ko makita sa cellphone ko eh. iPhone 20. Wala eh. Saan dito? Baka meron din akin ha. Hindi ko lang alam. iPhone 20 cellphone ko eh. Wala pa bang iPhone 20? Huli na yung sa inyo. Oras muna. 5 minuto na lamang. 5:00 na ng umaga.
Anyari. Mga magbabalenta, nabigong magpadala ng regalo ng Valentine's, pwede pang humabol ha. Oo. Marami pang stock ang Tangerine Chocolate. Ang Tangerine Chocolate po ay brand ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitinaym sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpuproduce na ho sila ng dikilid na cacao beans, pinoprocess para maging Tangerine Chocolate. Available po yan sa 0919-095-5935. Ang Tangerine Chocolate po ay may mahigit 10 variant sa mga raw material galing din ho sa ani ng ating mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine Chocolate 100% gawang lokal but taste and looks global. Tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Tangerine Chocolate 100% gawang atin. Pakiusap ni Dr. Helen Tan, sana naman ay atin pong tangkilikin. Tangerine Chocolate 100% gawang Pinoy. Maganda umaga, Pilipinas! Tulong ng Ukrainian Ambassador to the Philippines hiningi ni Senator Tulfo para sa Pinoy Prisoners of War sa Ukraine. Detalye na balita mula kay Raymond Adpaz, Aris 28. Raymond, good morning. Ipinarating ni Senator Erwin Tulfo bilang chairman ng Senate Committee on Foreign Relations sa ambassador ng Ukraine sa Pilipinas ang kahilingan ng pamilya ng kababayan nating itinuturing na prisoner of war sa Ukraine. Ito ay upang makausap sana ni Raymond Santos Gumangan ang kanyang pamilya kahit man lang sa telepono. Ipinakiusap ito ng senador nang nag-courtesy call sa kanya si Ukrainian Ambassador Yulia Fedev. Nangako ang ambassador na gagawa ng paraan upang makausap ni Gumangan ang pamilya dito sa Pilipinas. Matatanda na si Gumangan ay nadakip ng mga tropa ng Ukraine na nakipaglaban umano sa ilalim ng Russian forces. Bagamat ang alam ng pamilya isa itong logistics truck driver na siyang nakuhang trabaho nang nag-apply sa isang online job hunting platform. Nangako si Fedib na itatrato ng maayos si Gumangan alinsunod sa Geneva Convention relative to the treatment of prisoners of war. Interesado din si Senator Erwin sa inireport sa kanya ng ambassador na may 24 na Pinoy seafarers na nakasakay sa mga barko ng Russia. Makikipagpupulong ito sa Department of Foreign Affairs at Department of Migrant Workers upang alamin kung ano ang kalagayan ng mga ito dahil sa posibilidad na maipit sila sa gera doon. Kung dumaan ang mga ito sa Manning Agency ay may pananagutan ng kumpanya. Ngunit kung direct hire ang mga ito ay pakiusapan na umuwi na dahil delikado ang kanilang buhay doon. Ito si RH28, Raymond Adpaz para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Maganda umaga, Pilipinas! 5:01, oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Nangabang ultabayo. Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial. Hindi po mga testimonial, hindi kwentong kutsero, kundi human clinical trial dyan po sa Japan. Pero ang sabi nga po ng mga dalubhasa, 1 oras bago matulog, 2 kapsula, mas ma-enjoy natin ang mga benepisyo ng ultabayo. Ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating katawan, ina-activate nga po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag na commander ng ating immune system, nagtataboy ng mga toxin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Nakatutulong ang ultabayo para ma-achieve natin magandang tulog. Pagka magandang tulog, may panlaban tayo sa puyat, pagod at stress. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng ultabayo. Kung may mga concerns pa ho tayo, po pwede ko mag-text sa 0931-033-2871. Ang ultabayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po yan sa Mercury Drug, Mesco Drug, HB1 Plus Pharmacy at Curamed. At ito pa hong good news ha. Tuloy po yung ating magandang balita na kapag bumili ka ng isang box ng Ultabayo Postbiotic, yung 30 capsules, sa alinmang Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha ka pa rin ng free 100 pesos Mercury Drug Gift Certificate. Promo runs until July 31, 2026 only. Per DOH FDA CFRR permit number 0981-0/2025. Mahalagang paalalang Ultabayo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 2 minuto na makalipas ang 5:00 ng umaga.
This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Champion Detergent, tapat po sa inyo. Ang balitang yan ay hatid sa inyo ng RH Super, ang shot ng tropa. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas. DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas. Lunes na tayo ngayon, ika-16 ng Pebrero 2026. Last week pa ho yung Swell Day. Balik tayo sa ating mga balita. Inalista ng Department of Agriculture ang pansamantalang pagbabawal sa import ng poultry at poultry products mula sa Illinois, Wisconsin. At inihudyat ang maingat na pagbubukas ng kalakalan habang patuloy ang mahigpit na pagbabawal sa Kansas dahil sa tuloy-tuloy na pagkalatamaan ng avian influenza. Iniutos na ni Agriculture Secretary Francisco Tulurel ang hakbang kasunod ng updated na ulat sa kondisyong pangkalusugan ng mga poultry sa Illinois at Wisconsin na hindi naabot ang tinakdang pamantayan sa paghigpit sa ilalim ng 2016 Bilateral Animal Health Agreement sa pagitan ng Pilipinas at ng US. Ang kasunduan ay nagpapahintulot sa blanket ban kapag 3 higit pang estado sa US ay apektado ng Hylopathogenic Avian Influenza o HPAI. Sa Illinois, lumitaw sa veterinary surveillance data na ang mga kaso ng HPAI ay nalutas na at hindi na kumalat pa sa ibang estado. Dahil dito, ibinabana ang antas ng panganib at nagbigay na ng go-signal ng DA para sa pagpapatuloy ng poultry imports. Nakatanggap din ang Wisconsin ng kahalintulad na clearance matapos madetermina ng mga otoridad na nanatiling nasa lokal na antas lamang ang sitwasyon ng avian influenza at ito'y kontrolado na. 5:06 ang oras sa buong kapuluan. Inatasan naman ni Secretary Vince Dizon ang Department of Public Works and Highways ang mga kontratista. Agad na ayusin ang mga flood control projects na natukoy na may depekto o hindi tumutugma sa itinakdang pamantayan. Natukoy ang mga proyekto ito matapos ang sinagawang inspeksyon at verifikasyon ng DPWH. Sa ilalim ng mga kontrata ng DPWH may tinatawag na guarantee provision kung saan obligadong itama ng mga kontratista sa sarili nitong gastos ang anumang kakulangan o diferensya na natutukoy sa proyekto. May ilang kontratista na nagpahayag ng kahandaang magsagawa ng kinakailangang pagkukumpuni alinsunod sa kanilang kasunduan. Samantala, sinusuri na rin ng DPWH ang discrepancy kaugnay ng ilang proyekto sa Bulacan na napaulat bilang ghost projects, bunsod ng maling grid coordinate na nakatala sa opisyal na record. Matay sa joint inspection sa Bulacan, may mga proyekto naman palang napatunayang umiiral at gumagana, ngunit nagkaroon ng kalituhan dahil sa hindi tugmang datos ng grid location o ng grid coordinate. Nagbabalang mga eksperto sa kalusugan tungkol sa negatibong epekto ng matagal na pag-upo ng isang tao. O doon sa mga medyo tatamad-tamad yan at nakaupo na ng 30 minutos. Dapat habang nakikinig kayo sa akin o nanonood, mag-exercise din, di ba? Mag-unat-unat, di ba? Ayon sa pag-aaral, ang pagkakaupo ng matagal ay nagre-resulta ng mabagal na pagdaloy ng dugo sa mga binti at ibabang bahagi ng katawan. Sa loob lamang ng isang araw, maaaring makaranas ng paninigas o ng hip flexors at
ang ating kalamnan at lower back o yung ibabang bahagi ng likod. Bukod sa pananakit ng katawan, konektado rin ang matagal na pagupo sa pagtaas ng blood sugar matapos kumain. Oh. Ayon sa mga eksperto, nangyayari ito kapag ang taong itinuturing na active o regular na nag-ehersisyo ngunit babad naman sa pagupo sa loob ng opisina at bahay. Hindi katuwiran yun na nag-exercise ka. Pero pagkatapos mo naman, after ng maikling exercise, maghapon ka na nakaupo. Para malabanan ang panganib na dulot nito, ang payo po ng mga eksperto, gumalaw-galaw para wag pumanaw. Gaya ng pagtayo, paglakad ng kahit sandali naman lang. Mag-break kada 2 hanggang 5 minuto, kada 30 minutes na pagkakaupo. Yun, ha? Yan, tama yan, Ray. Habang binomonitor mo ako dito, nagtitiktok ka lang dyan eh. Huwag yan, masama yan, mawawalan ka ng focus. Yan. Yan. Para doon sa mga nakikinig dyan, exercise ng konti. Yan, gagalaw-galaw. Para hindi daw maaga ang pagpanaw. Dahil yan pala ay nagtitrigger ng pagtaas ng ating blood sugar, lalong-lalo na kapag tayo po ay katatapos lamang kumain. Magandang umaga, Pilipinas! At sa naman pong lakad natin ngayong araw nito, huwag din kalimutan magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May 2 formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian, ha? Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family 70% isopropyl alcohol, maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family namin compound improved alcohol, ayan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga doktor, mga nurses, mga komadrona, for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family naming alcohol parang DCRH book na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family naming alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Uy, magandang umaga sa magagandang mga kumadrona. Ayan may hearing daw kayo. Sabi ni Asek Cecil Manga Santos sa Feb 18. Magandang umaga, Pilipinas! Mamaya sa ating pagbabalik, pag-usapan nga natin ang problema natin sa dumadaming biktima ng kanser. 10 minuto na makalipas ang 5:00. Araw ng Webes o sa araw ng Webes o sa Biyernes. Yan ating update mula sa Pag-asa. Ako po sa Alzar B. Aurelio. Maraming salamat, Alzar Aurelio, mula po sa Pag-asa. Sa Hong Kong, sa Japan, tindi ng lamig, ha? Delete lang yung plan. Ay, kumusta na ho yung mga suki natin doon sa mga pabalik pala ng Pilipinas, ha? Kung magpapasulubong ho kayo ng tsokolate, huwag na yung imported. Dami-dami hong lokal dito sa atin, eh. Tangerine Chocolate. Yan po yung produkto ng mga magnaniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon ay nagpuproduce na po sila ng dekalidad na kakao beans, pinaprocess para maging tangerine chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka. Pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine Chocolate 100% gawang lokal but taste and looks global dahil dito po ay tinulungan ng DTI at ng DOST. Tangerine Chocolate 100% gawang Pinoy, 100% gawang atin. Pakiusap po ni Dr. Helen Tan, sana naman ay ating tangkilikin. Magandang umaga, Pilipinas! 5:16 Number 1 na naman sa Metro Manila, pati rin sa Mega Manila. Cancor Ultra. Aga, Pilipinas! 5:20 ang oras sa buong kabuluan. Kinestyon ni Senator Loren Legarda ang paglipat ng 107.23 billion pesos mula sa Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC patungong National Treasury. Ayon sa Senadora, ang mga pondong ito ay inilaan para protektahan ang mga depositor tila itinuturing ordinaryong kita na lamang ng pamahalaan.
Binigyan din pa ni Legarda ng nasabing transfer ay pinahintulutan sa ilalim ng isang special provision sa 2024 General Appropriations Act, pero ang probisyong ito ay diniklara na ng Korte Suprema bilang unconstitutional o labag sa saligang batas. Ang pondo ay kinuha mula sa Deposit Insurance Fund ng PDIC, mga reserbang nabuo mula sa premium ng mga bangko na may layuning tiyakin ang mga deposito at mga rumiresponde bilang o sakaling may mabankrupt na bangko at hindi para pondohan ang pangkalahatang gastusin ng gobyerno. Ang punto pa ni Senator Loren, ang mga pondo ng PDIC ay nariniriyan upang tiyakin ang mga deposito, protektahan ang mga ordinaryong Pilipino, hindi ito labis na pondo o surplus at hindi dapat ituring na pangkalahatang government spending. Bonsod nito, babala ng senador, ang paglilipat ng reserba ng PDIC ay maaaring magpahina sa tiwala ng publiko sa sistema ng pananalapi. Partikular na maapektuhan nito ang small depositors, mga retirado, overseas Filipino worker at mga micro-entrepreneurs. Kinumpirma naman ng Bureau of Internal Revenue Commissioner na si Charlito Mendoza, 25. Mula sa 30 opisyal nito ang iniimbestigahan na at tila'y formal ng kinasuhan kaugnay ng pag-abuso sa paggamit ng Letters of Authority. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, nagbabala si Mendoza kakaharap sa Revenue Memorandum Order ng kasong administratibo. Meron pang kriminal. Ang sinumang tauhan ng ahensya na lalabag sa mga bagong panuntunan. Giniti Mendoza, maliwanag na nakalagay po sa Revenue Memorandum Order na ang mga kawani ng BIR na hindi sumusunod sa mga panuntunan ay mananagot. Dapat lang. Kasabay nito, kinumpirma rin ng BIR ang muling pagbabalik ng kanilang audit activities kabilang ang pag-i-issue ng Letters of Authority at Mission Order na pansamantalang sinuspinde noong Nobyembre para sa isang malawakang pagsusuri. Kasi nga naman, nakatanggap ho ng report si Commissioner Mendoza na 70% nung nakukolekta napupunta sa bulsa ng mga tiwaling opisyal. Ayon kay Mendoza, natuklasan ang kanilang pagsusuri na nagkaroon ng overlapping o patong-patong na audit sa loob ng 1 taon na nagpahirap at inirereklamo ng mga negosyante. Sus, may Ginoo. Ang tagal na nitong nirereklamo ng panahon ni Commissioner Lumagi. Kung hindi pa natsugi, hindi mapapansin. Bilang tugon, ipinag-utos ng Commissioner ang pagbuwag sa mga task force, isang LOA na lamang ipatutupad ng bawat taxpayer sa kada taxable year at iniyak na magiging meaningful at engaging ang diskusyon sa pagitan ng taxpayer at ng auditor upang masigurong mapapakinggan ang panig ng mga negosyante. Harinawa. Ayan, ha? Kaya lang ko, may nagbalasahan ka nga. Ha? Nagsagawa ka nga ng reshuffle. Balita natin, marami naman doon sa mga na-retain ho ninyo, mga alagad din ni Pogi. Ha? Sabi nga nila, ganun pala. Pagkasabit ka sa anomalya, pwede ka pang ma-promote. Maganda umaga, Pilipinas! Nilinaw din ng Bureau of Internal Revenue na may karapatan ang mga taxpayer na tumanggi sa mga request para sa tax audit kung ang mga ito ay labas sa saklaw na limitasyon ng opisyal dokumento gaya ng Letters of Authority at Mission Order. Paliwanag ni Commissioner Charlie Mendoza, alinsunod dito sa mga reformang nakapaloob sa Revenue Memorandum Order number 1-2026 na naglalayong protektahan ang due process at matiyak ang transparency sa bawat pagsusuri. Sinabi po ni Commissioner Mendoza na ang bagong hakbang ay naglalayong linisin ang sistema sa koleksyon ng buwis at iwasan ang pag-abuso. Ayun, ha? Nang sa gayon, mas malaki ang mapunta sa gobyerno. Ayan. Kasama daw dito yung Single Instance Audit Framework. Limitado na lamang sa isang LOA bawat taxpayer kada taon ng pagsusuri. Hindi kamukha nung mga nakarang panahon nitong administrasyon ng ni Commissioner Lumagi. 3 times yata gumamit ng multi-year yung LOA. Wala nang sabay-sabay na audit upang maging masimple at organisado ang pagsusumite ng dokumento. Alisin daw yung systems assisted selection o anti-suki system. Tatapusin na ang nakagawiang suki system o ang paulit-ulit na pagpili ng iisang taxpayer. Gagamit ng BIR ng
anonymized at system-generated na risk criteria. Parang rapol sa korte. Hindi malalaman ang pangalan ng taxpayer hanggat hindi tapos ang proseso ng assignment. At pagbawag din nga sa mga task force, lahat ng audit-related task force ay binawag na. Ang kanilang mga assessment function ay binalik na sa mga regular na opisina ng BIR kung saan mas malinaw ang accountability o pananagutan. Ayan, ha? Marami naman natuwa din sa ating mga nakakausap ng mga negosyante. Sabi nila, maganda itong reformang ito dahil hindi na sila babalik-balikan nung examiner. Ayun, kaya lang, ang sabi nga nila, yung inireklamo namin, nilipat lang eh. Nilipat lang dyan sa kabila. Ay, sus may Ginoo. Sabi nga nung mga nung mga taga nasa loob, bakit ganun? Kung sino pa yung merong malalaking mansyon na, na-promote pa. Bakit gusto niyo rin magka-mansyon? Pambira naman kayo. Huwag kayong ganyan. Reforma dapat. Magagalit sa inyo si Boy Mansyon yun eh. Boy Mansyon, kumusta na daw kinukumusta ka ni Betsheba? Magandang umaga, Pilipinas! Aabot naman sa 1,000 tauhan ng Bureau of Fire Protection ang kakasuhan dahil sa manoy anomalya sa bentahan ng fire extinguisher sa buong bansa. Ito pa, ang wakas. Bala na, matapos na ito. Di ba? Hindi ka bibigyan ng occupancy permit kapag hindi ka bumili sa kanilang fire extinguisher. Sinabi ng kalihim ng Department of the Interior and Local Government na si John B. Cremulya, nasa 40 kasalukuyan at mga dating opisyal ang haharap sa kaso kaugnay ng bid rigging at nag-graft sa procurement ng fire extinguishers at mga fire truck. Simulan na niya ang proseso ng pagsibak at pagpapalit sa mga pinuno ng Bureau of Fire Protection at may 3 siyang tinitingang posibleng ipalit na fire director. Kapalit ni Fire Chief Jesus Fernandez bilang susunod na hepe ng Bureau of Fire Protection. Magandang umaga, Pilipinas! Sinopla ni Senator Robin Padilla ang matalinong UP professor na si dating Department of Finance Undersecretary Cielo Magno. Kaugnay ito ng pahayag na hindi talaga maaaring pumirma si Padilla sa ilalabas na report ng Senate Blue Ribbon Committee dahil mga miyembro lamang ang pwedeng pumirma. Ito ay matapos sabihin ni Padilla na kung hindi pipirmahan ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang report ng komite, ay hindi rin siya lalagda hinggil sa flood control scandal. Ginit naman ni Magno, mga miyembro lang talaga ng komite ang pipirma sa nasabing report kaugnay ng manumalyang flood control project. Banat naman ni Binoy, 17 miyembro ng Blue Ribbon, 11 ang majority, 6 sa minority, 2 ang PDP, kabilang si Senator Bongo at Senator Bato de la Rosa. Kaya't obvious naman na dahil wala si de la Rosa, siya na ang miyembro ng PDP na ipapalit sa Blue Ribbon Committee. Magandang umaga, Pilipinas! Nananawagan ng komprehensibong dialogo si Senator Bam Aquino hinggil sa panukalang trimester system ng Department of Education. Kasunod dito ng anunsyo ni Education Secretary Sani Angara na itutulak ng kagawaran ang naturang proposal, naglalayong magkaroon ng mas mahaba at mas flexible na instructional period, mabawasan ang workload ng mga guro. Sinabi ni Senator Bam na siyang namumuno sa Senate Committee on Basic Education, dapat magkaroon muna ng malalimang konsultasyon bago ipatupad ang trimester system. Kaugnay nito, magsasagawaan niya ang komite ng mga pagdinig para mapag-aralang maigi ang nasabing panukala. Bagamat suportadoan niya ng senador ang namang reforma na makatutugon sa learning gap ng mga estudyante, makagagaan din sa buhay ng mga guro, mahalagang tiyakin naman na hindi ito basta-basta ipatutupad na hindi sumasailalim sa masusing pagre-review. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5:30 ang oras sa buong kapuluan. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Alaxan Extra. Ang kilala mong Alaxan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. Champion Detergent. Tapat po sa inyo. Ang balitang yan ay hatid sa inyo ng RH Super. Ang shot ng tropa. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. Maker of world-class quality pride detergent.
Umaga, Pilipinas. 5:37 ang oras sa buong Kapuluan. Ay, Commissioner Mendoza, kumusta na daw ho kayo dyan sa Bureau of Internal Revenue, ha? I-check nyo daw sino daw itong taga-BIR na may bagong bahay dyan sa Nubali, sa Santa Rosa, Laguna. Brand new, ano, ha? Laki daw ng parking space kasi 3 sasakyan ang kinakailangang i-park doon. Ayan, ha. Mukhang kasama yata daw ito sa mga na-promote, Com. Lumalabas sa mga bagong pananaliksik na merong notable decline o kapansin-pansing pagbaba ng average IQ test score ng Gen Z kung ikukumpara sa mga millennials. Ayon sa mga eksperto, ang resultang ito ay isang mahalagang obserbasyon dahil ito ang unang pagkakataon na bumaba ang marka sa pagitan ng magkasunod na henerasyon matapos ang ilang dekada ng dire-diretsong pagtaas ng IQ score sa buong mundo. Hindi lang ito lokal, globally. Binigyan din ng mga researcher na ang pagbaba ng scores ay hindi nangangahulugang mas mahina o hindi sapat ang kakayahan ng mga individual sa Gen Z generation. Sa halip, ang pagbaba ay nakita bilang epekto ng makabagong kapaligiran at makabagong pamumuhay. Kabilang sa mga dahilan ito ang labis na paggamit ng digital devices na nakakaapekto sa atensyon at malalim na pag-unawa. O nga, dahil dati, di ba, pagka may hindi ka naintindihang salita, word, hahanapin mo si Mr. Webster. I-check mo doon, tapos i-check mo rin yung tamang pronunciation, kung ano yung mga meaning, mga synonym at mga antonym nito. Ngayon, hindi. Pagka medyo dispalinghado, hindi mo alam yung pronunciation ng isang salita, check mo kay Mr. Google. Yan, ha? Tapos after that, wala na. Hindi mo na tinitingnan kung ano yung tamang aplikasyon. Tsaka ngayon, ang dami mga bata na ang ikli ng pasensya. Nawala lang biglang wifi, nagmumura na. Marunong pang magmura, ha? Lalong-lalo na pagkabala sa TikTok. Mga bata ngayon, di ba? 6 years old, 7 years old. Nagti-TikTok na, nakakagulat. Oy, mga magulang, bantayan nyo yung mga chikiting nyo dyan, ha? Paano naman hindi magti-TikTok yung bata? Nanay, nagti-TikTok din. Di ba? Hindi ko maintindihan. Wala na ba? Sabagay, kanya-kanyang subjective naman ho yung content, eh. Pero pag tinignan mo naman, wala namang kakwenta-kwenta. Tapos ilan bang following mo? Marami, 4 na sila. Ay, sus, may Ginoo. Hindi kasi ako nagti-TikTok, kaya hindi ako makarelate. Pati na rin ang mataas na antas ng pressure sa kasalukuyang panahon ay nagiging hadlang sa optimal na pag-iisip. Paraan ng pagtuturo at pagkatuto na malaki ang pagkakaiba kumpara sa mga nakaraang dekada. Ayan, ha? Ay, sus, may Ginoong buhay ito. Wala na yata marunong gumamit ngayon ng abacus. Di ba? Pagdating naman sa exam, hindi ka naman pwede magdala ng calculator, eh. Hindi ka rin po pwede magdala ng cellphone. Paano kung masyado kang dependent dyan? Di ba? Marami pa bang gumagamit ng daliri? Yung multiplication gamit ng daliri? Wala na. Alam niyo yung mga ganong nakakatulong na malaki yan, ha? Tsaka yung, at least yung sa abacus, di ba? Mas madaling yun. Pero wala na. Bibihira ng mga gumagamit. Masyadong dependent ang mga kabataan ngayon sa mga device. Kaya hindi rin marami yung pangunawa, eh. Tsaka mas marami naniniwala sa mga mas marami naniniwala sa chismis. Magandang umaga, Pilipinas! Pero sa totoo lang, ha, hindi ko alam, lahat pala na cellphone meron talaga ng tracking device. Akala ko tutuin ko, eh. Ha? Hindi ko talaga alam. Hindi ko alam. Mami, i-check ko, ha? Akala ko ini-install yun, eh. Meron. Pasyensya na, tanga lang. Hindi nga ako alam, eh. At least inaamin ko na hindi ko alam. Ang dami dyan, hindi alam, eh. Ayaw pang aminin na hindi nila alam. Nagmamarunong, ha? Pinaalalahanan naman ni Executive Secretary Ralph Tecto ang 140 mga bagong talagang prosecutor ng Department of Justice na huwag pairalin ng politika sa mga gagawing desisyon. Ang Recto, malinaw na dapat ang kanilang tungkulin ay huwag magsilbi at pagtakpan
ang mga makapangyarihang individual at tiyaking na maging patas sa pagpapanagot sa mga nagkakasala sa batas. Paalala ni Recto sa mga prosecutor magtrabaho ng naaayon sa commitment ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na rule of law at siguraduhin sundin ang direksyong itinuro sa kanila o itinuturo ng mga ebidensya at ibasura ang mga kasong hindi mapapatunayan. Mahalaga rin niya na maging matatag sa harap ng kaliwat ka ng mga ingay at manindigan bilang kakampi ng katotohanan at naging nakapanig sa batas. Ang mga bagong prosecutor ay dideploy sa mga prosecution office sa buong bansa. Naglalayong palakasin ang kapasidad ng Department of Justice at makatulong para mabawasan ang mga nakabimbing mga kaso. May nagpapabati dito ng advance happy birthday kay Mother Malu Cabral. Aba, Malu. Message from Malu Cabral. Binabati mo sarili mo. Naman, Malu, pwede mo namang ibulong sa akin. Pinost mo pa talaga dyan, no? Ha? Para malaman nila na birthday mo. Sino nag-post niyan? Galing kay Tina. Tina, Ara, Kisses at Yuel. Sila palang bumati. Sabi kasi, batiin mo si Mother Malu Cabral. Malu. Sino mong Malu dyan? Ilan naman kayo nandyan, pambira ka mo. Mayor Sandy Mendoza, magandang umaga po sa inyo, Mayora, dyan po sa Talisay, Batangas. Ambassador Harry Amping, good morning. Magandang umaga, Pilipinas. Yan naman, pambira naman kayo. Ang dami-dami niyong babati dyan Hindi niyo pa binulong man lang sa akin dito. Hinayaan niyo pa si Malu na bumati sa sarili niya. Ayan. February ka rin pala, Malu? Ba, magkakasunod kayo nila Attorney Reg, nila Bal Gonzales. Wala rin. Hindi rin nag-load. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas. Dito si Bento at saka si Banong. Para daw maraming magregalo kay Malu. Ayan, Pero alam nyo, si Malu, ang dami talaga nagre-regalo dito. Alam ba ninyo dito sa DCRH, araw-araw libre breakfast namin? Naman. Ito lang ang stasyon na nakita ko na araw-araw libre breakfast. Di ba? Sa dami nagmamahal kay Malu na nagpapadala lagi ng breakfast. Di ba? Kuminsan may piniritong paniki. Mga exotic, di ba? Oo. Ano ba yun? Dati, yung parang mga bulate na galing sa Palawan. Lamayo, hindi. Iba naman yung lamayo. Yung bulate na nasa puno na sabi mo galing pa sa Palawan. Anyway. Tumira kayo. Thank you, Malu, Sandali. Magandang umaga, Pilipinas! 46 na makalipas ang alas 5 ng umaga, sinisilip na rin ng Independent Commission for Infrastructure ang assets ni dating House Speaker Martin Romualdez ay sinasangkot sa flood control scandal. Ayon kay Undersecretary Aboy Paraiso, ang chairman ng ICI Technical Working Group, itinuturing nilang person of interest pa rin si Speaker Romualdez at higit na 10 pang individual. Sinabi ni Paraiso, nakikipag-ugnayan ng ICI sa Bangko Sentral ng Pilipinas para masilip ang crypto assets ng mga idinadawit na mga individual. Ang problema po susunod, meron na yung mga, binanggit ko USDT, may tiyatawag tayo mga offline transactions. So, halimbawa hindi to nakikita, magpapalitan ng cryptocurrency, ilalagay lang sa cold wallet, mga bilyon na. Tapos, hindi mo nakita kasi walang exchange online Makikita mo na lang yan pag kinonvert na yan into some other form of currency sa ibang bansa na, which is a safe haven para doon sa mga money launderers. So, that's a particular challenge Cryptocurrency. Iba pang usapan yan. Talo kayo ng mga taga-DPWH at mga taga-BIR dati. Painting naman ang binibili nila. Oo. Tanong ko nga, sino bang appraiser ng mga painting? Mas madali daw kasing itago yun.
Pag painting. Pagka painting nagawa ng aming boss dito, ni Boss Freddy Elizalde, ayan, talaga mamahalin yan. Kakaiba yung mga artwork ni Boss Freddy, yan. Pero sinong depende yung sa appraiser ng painting. Ganun ba yun? Oo. Pero yung iba, painting naman daw yung tinatago. Sabi nga ni Senator J.B. Ejercito, isa din daw sa mga titingnan nila yan kung sino yung may pinakamaraming koleksyon ng painting. Kayo naman, Senator J.B., sabi ko nga sa inyo pumunta na lang kayo dyan sa may alamin mo na lang doon sa bahay dyan sa sa may likod ng Shangri-La EDSA. Meron isang condominium unit dyan, na nasa loob ng Western Terraces ba yun? 2 unit. Para retrieve nyo yung CCTV. Makita nyo dun kung sino yung mga nagdi-deliver doon sa bahay o doon sa isang unit na ginawang bolt. Makikita nyo dun. Hindi lang painting ang nandun. Hindi lang painting ang nandun. Ayun. Tamilok daw po ang tawag doon. Ay, malo yun pala. Yung sinasabi mong tamilok, yung sinasawalan sa suka na galing sa Palawan, tamilok ka. Maganda umaga, Pilipinas! Maganda umaga. Maganda umaga nga pala kay Bokal Bing Solis, Diyan po sa Romblon. 49 na makalipas ang 5:00 ng umaga. Makalipas ang 5:00 ng umaga. Nananakit namin yung mga kasukasuan, nagkaka-wrinkles ba, humihina na bang kalamnan? Epekto yan ng pagtanda. Ipinakikilala ang Ultraplex, isang health drink mula po sa mga lumikha ng Ultabio, backed by Japanese technology. Ang Ultraplex ay may HCG complex, hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB pampalakas ng muscles, glucosa green para naman sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powdered drink mix. Kayang bawiin ang galaw, sigla at ganda kahit nagkakaedad na with proper diet and exercise. Hanapin lamang po sa Shopee, Lazada at ultabio.shop ang Ultraplex. Ang Ultraplex po ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Dito muna ho tayo sa ating mahiwagang tunog, nagkakahalaga ngayon ng 13,000 pesos. Basta yung item na isang ginamit dyan, nilalagyan ng kandila. Ang prinsipyo ay thermodynamics. Research nyo na lang. Pagka in-elaborate pa natin, mabubuking na kung ano yung ating mahiwagang tunog. 13,000 ang naghihintay na premyo. Ang inyong masagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin po ang tamang format ng pagdetext, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maraming text sa ating text line gamit yung mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Maganda umaga, Pilipinas! DOE talyang kamay sa serye ng oil price high, kumaasa makatutulong ang bagong Malampaya Discovery. Detalye ng balita mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning! Good morning, Kuyang Angel. Muling iginiit ng Department of Energy na tali ang kamay nila sa serye ng oil price increase na pang-anim na sunod na linggo na ngayon. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, hindi nila madiktahan yung mga kumpanya dahil sa umiiral na oil deregulation law. Ang sistila ngayon, sabi ng kalihim, maaari silang umapila ng diskwento pero hindi maaring madiktahan ng presyuhan. Idiniin niyang nakadepende ang presyo sa pandaigdigang merkado dahil imported ang mga produktong petrolyo. Sabi ng DOE Secretary, ito ang dahilan kung bakit nila isinusulong ang oil exploration upang hindi na umasa pa sa importasyon. Umaasa si Garin sa pamagitan ng bagong tuklas na major natural gas reservoir sa Malampaya, mas marami ng kumpanya ang papasok na siya namang makatutulong upang kumalma ang presyuhan sa lokal. Sa pagtaya ng DOE Oil Industry Management Bureau, posible ang humigit kumulang 75 sentimo na taas presyo sa kada litro ng gasolina, 10 sentimo sa kada litro ng diesel at 20 sentimo sa kada litro ng kerosene araw yan ng Martes.
Ito si Giselle Ricoport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Samantala, bumabalik na ang kumpiyansa ng mga mamumuhunan mula ng malantad ang malawakang katiwalian sa gobyerno dahil sa flood control scandal. Ayon sa ekonomistang si Michael Ricaport, may mga senyales ng sumisigla muli ang ekonomiya. Kabilangan niya ang pagbabalik tiwala ng mga investors sa mga priority measures ng Pangulong Marcos gaya ng pagsusulong ng anti-political dynasty, Cadena Bill at reforma sa party list system. Ginit ni Ricaport, nagbunga ito ng bahagyang paglakas muli ng piso, investment sa stock market at foreign direct investment. Kumbaga, if you compare that yung previous year, based na siya sa good governance. No? Katmari, no? Wala na yung mga nakakalusot na yung mga insertion na questionable. So, nandun po yung sinyales. Tsaka, ito rin yung nagpasustain yan, December 9, ang galing mismo sa Pangulo, na medyo radical po yung when it comes to the reform measures na kinumit niya. Ayan ha. O teka nga pala, nabanggit din ni Senator Alan Peter Cayetano na hindi lang pala China kundi Vietnam at Malaysia agresibo dyan sa West Philippine Sea. O, laki na rin pala nitong malaki din pala itong shallow reef. Yung shallow reef na itinayo naman ng Vietnam na military structure nila. Meron din itong radar, artillery, may mga runway rin. At ito'y nasa loob din ng itinuturing nating exclusive economic zone. Balo ka, ha? Oo. Nga naman, ito, pwedeng, baka nag-iikot dyan yung submarino. Ayan, bakit kaya hindi ito nababanggit ni Commodore J. Tariela, ha? At saka di ba? Nasa loob din ho pala yan ng West Philippine Sea. Hindi lang yan, hindi lang yung structure na ginawa ng China. Ganda umaga, Pilipinas! Nananawagan ang ilang human rights group sa International Criminal Court na maglabas ng arrest warrant laban sa mga kasabuat ng dating Pangulong Digong Duterte na sabit din sa kasong crimes against humanity. Ito'y makarantukuin ng ICC bilang co-perpetrators ng dating Pangulong Digong sa naturang kaso, sina Senator Christopher Bongo at Senator Bato de la Rosa at dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Kasama rin sa pinangalanan sina dating PNP Chief Camilo Cascolan, Oscar Albayalde, dating Davao City Police Chief Vicente Danao, dating NBA Director Dante Giran, at dating Davao City Police Chief at dating PDEA Director General Isidro La Peña. Ayon sa International Coalition for Human Rights in the Philippines, dapat agad nilang iparesto ang mga ito at humarap din sa paglilitis kasama si Mayor Digong. Umasa ang mamamayang Liberal Party List Representative na si Leila Dinima mapabibilis ang usad ng kaso ng dating Pangulong Digong sa International Criminal Court. Ginawa ni Dinima ang pahayag bakarang pangalanan ng ICC, Office of the Prosecutor, ang mga co-perpetrators ni Mayor Digong sa madugong drug war ng nakaraang administrasyon. Sabi ni Dilima, hindi kailanman makakataka sa batas ang mga kasabwat ni Mayor Digong. Dapat lamang napapanagutin sila sa pagkamatay ng maraming biktima sa war on drugs. In laying down the charges against Duterte, the ICC prosecutor also just made the world smaller for his co-perpetrators by naming them. They include Bato de la Rosa, Bongo, Vitaliano Aguirre II, and several PNP officials. Time and again, we warned these people, even from prison, that this day will come. Like Duterte, they did not listen. Mayayabang pa sila. Many of them will now go into hiding, joining Bato on the lam. No matter. Justice will always catch up with them. Justice will be served. Panahon na ng pagpapanagot sa pagpatay sa mga kapwa Pilipino. Oras na ng pagbabayad sa mga krimen laban sa sangkatauhan. Justice is coming. Apat na dating House Speaker ang natakdang magbigay ng eulogy para naman sa yumaong si dating Speaker Joe De V, si Joe Jose de Venecia Jr. Nagawin ito sa memorial service ngayong araw.
Kabilang dito sina dating Pangulo at ngayon Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal-Arroyo, late 1st District Representative Martin Romualdez, ang business tycoon na si Manny Villar at si dating Speaker Feliciano Sani Belmonte Jr. Bukod sa naturang mga former House Speaker, nakadagdaling magbigay ng eulogy para kay Jody B. ang mga kilalang supporter ni Manong Joe na sina Senator Mig Zubiri, Loni Ligarda at Sherwin Gatchalian. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Kuya Angel po si Angelo Palmones, nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Ang ating quote of the day ngayong araw nito ay mula po kay Lao Tzu. Ang sabi niya po, those who are right do not argue. Those who argue are not right. 2x2 at ACS Balita, susunod na sa ilang saglit. Magandang umaga, Pilipinas! 6:01 ang oras sa buong kapuluan.